What's up mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa ating lahat at ngayon ay nandito na po ang Banateros Brothers sa Beijing, China. Yeah, that's true. At dahil nga dyan, sobrang daming nagagalit, sobrang daming tawag dito, sobrang daming naiinggit. Lalo na yung mga trolls, no? Ano bang kinakainggit nyo eh? At ano bang kinakagalit nyo? Bawal na ba kaming pumunta ng ibang bansa para magbakasyon? Tsaka, yung pera dito, hindi naman hindi naman pera to na galing sa taong bayan. So parang bakit galit na galit kayo? At ito na nga, pag-uusapan natin tong isang text messages ng isang kilalang personalidad na gustong magbayad ng 10 million para wag lang siyang ilaglag. Aba, sino ba to? At ito, yung mga gagamitin na witness sa kampo ni BP Sara Duterte at gagamitin ng mga kalaban ni BP Sara Duterte na mga witness. Ito, ipapakilala na natin sa inyo. So mga banateros, mga kabiyaya, bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So ngayon, mapapansin nyo pinagpapawisan ako kasi galing pa po ako sa baba. Rekta vlog na. Kakapaandar ko pa lang nitong aircon. At yan, may kita nyo yung aking tulugan dito. So napakaganda talaga. Napakaliwalas. Ang ganda pa ng view dun sa labas. So ngayon, para ito ay isang mabilisang vlog lang para maipakita ko sa inyo, mga banateros. Ay eto po, no? Etong about dito sa gagawin nilang katarantaduhan kay Vice President Sara Duterte. Eto, basahin ho natin ito ha. Ito po. Sabi, natatandaan nyo ba yung dating sinapak ni BP Sara Duterte? So, ano pala siya? Mukhang gagawin ata siyang witness. So, yan, may kita nyo dyan sa screen. Sabi niya rito, huwag idamay sa politika. Naglabas ng public announcement si Abe Andres, ang dating sheriff na sinuntok ni Vice President Sara Duterte noong 2011. Kasunod ng mga ulat na nasa kabilang siya sa mga ipatatawag ng House Prosecution Panel bilang testigo sa impeachment trial. Sa kanyang pahayag, hiniling ni Andres na huwag siyang idamay sa mga usaping may kinalaman sa partisan politics. Ito yung sinabi niya, may kita dyan sa screen natin, kaso English no? Iginit din niya na matagal na siyang nanindiga ang hindi magkomento sa insidenteng naganap noong siya ay sheriff pa lamang. So, ito ay gusto ng manahimik at ayaw na rin magsalita, pero mukhang gagamitin siya ng mga kalaban ng mga Duterte, no? At alam niyo na. So kung ako sa iyo, Abe, Sir Andres, mag-isip-isip ka. Malamang sa malamang o-operang ka niyan, no? Malamang sa malamang may o-offer sa iyo, no? At siguro kung alam mo naman na nagkamali ka noon, wag mo nang dagdagan yun ngayon. Huwag mo nang dagdagan yung pagkakamali mong yan, no? At mahirap yan na nagkamali ka noon, tapos ngayon na medyo matagal ng panahon na rin yun, magkakamali ka na namang ulit, no? So, grabe. Biruin nyo yung mga sinanguna. Kaya hindi kaya hindi talaga kami naniniwalang yung mga kaso-kaso nila na ibinibintang sa mga Duterte, sa mga kaalyado ng Duterte, kagaya ng kay Pastor Apollo Kibuloy, yung kasong binibintang nila hanggang ngayon, ulitin, hindi ako mananawang ulit-ulit yan. Hanggang ngayon wala pa rin silang maipakitang ebidensya laban kay Pastor. Hanggang ngayon, yung isang witness bumaliktad na, di ba? Yung mga kaso ni Pastor na ibinibintang nila, ilang taon na hong binasura yan. Yung binibintang na nanggahasa si Pastor, hanggang ngayon wala silang maipakitang ebidensya. Diba dapat may
tawag dito, may DNA, may maraming pwedeng gamiting ebidensya pero wala. At ang pinakamalaking ebidensya na pinanghahawakan ni pastor, isa pa yan, yung mga miyembro niya na sobrang dami, posible naman na mag-isa lang, sobrang ganda na ba nung babae na yun para siya lang yung matripan ni pastor, di ba? So, at yung pagbaliktad pa ng isang witness na talagang binayaran lang sila para idiin si pastor. So, yung mga ganitong kaso, hindi na to sobra na sobra ng hindi ka panipaniwala talaga. Talagang maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw ngayon na kaya lang nila ginagawa yung mga ganyang bagay is para idiin si pastor at yung iba pa, lalong-lalo ng mga Duterte. Samantalang ito, basahin natin ha. Ito yung sinasabi kong nag-o-offer ng 10 million pesos. Ito tiwala si former Senator Antonio Trillanes III na may isa sa mga 18 Marines na dating bodyguard ni dating Representative Saldico na babaliktad o aaming gawa-gawa lamang ang mga akusasyon kaugnay ng sinabing mali-malitang pera may kinalaman sa maanomaliang flood control projects. Follow na sa, ito yung sinabi ni Trillanes. Ang problema, hindi alam ng 18 bagmen na ito ang pinasukan nila. Akala nila parang social media engagement lang yan, na pinupuri sila, binubola yung mga DDS, pero yung mga yan sa korte, wala ang mga yan. Kahit na ilang engagement ang ibigay sa inyo dyan at ilang papuri ang ibigay sa inyo, di yan, pero sa korte, kayo lang. So, ibig sabihin ni Trillanes, parang hanggang ganyan lang, sa papuri lang sa social media ang ginagawa ng mga Duterte supporters. O, totoo naman, kahit naman din ikaw, hindi ka masasamahan sa korte, no ka ba? Kaya namin sinusuportahan ng 18 Marines dahil yung pinaglalaban nila. Kasi bali-balik ta rin nyo man yung mundo. Kapag kinalaban, napaka-ordinaryong Pilipino lang ng 18 Marines. So, anong mapapala nila pag kinalaban nila yung mga katulad yung maimpluwensyang tao? Sa halagang 5 milyon, maliligtas kaya sila? Diba hindi? O eto, may mga ipapakita ako sa inyo. Sabi ni Attorney Libito Baligod, eto ba sinasabi mo, Trillanes? Bakit kailangan nyong operan ng 10 million ng bawat isa sa 18 Marines? Para itago nyo ang katotohanan? Luisi kayo talaga, sabi ni Attorney Baligod. So ito po yung text messages. Basahin natin ha. Ayan o. Kita nyo dyan sa screen mga banateros. Sabi dito, magkano at magkakaroon rin ako. Aba. Sabi, pero ang maganda nito, maatras ang mga kaso mo, tsaka kabatch tayo yan, importante. Pag ma-okay ka ganito, magkaroon ka ng 5 million, iatras ang kaso, then mawawala ka na sa media. Parang Gutesa na nawala na. 5M Bok, meron ako 5M. Tulungan tayo Bok. Magkaroon at magkakaroon din ako. At ang importante sa lahat, mawala ang kaso mo, di mananahimik na lang bro. Bok. Kung kakasaka, unahin na natin pag sure ka na, tsaka ko na ilalatag sa kanila. Kung sure muna natin na makuha natin para sa atin Bok. Pag tumalon ka, mananahimik na wala na parang bula. Grabe no? Ang lupit niya no? Ang lupit nito ni ewan ko kung si Trillanes ba ang tinutukoy nito ni Attorney Baligod dito sa mga pinost niya. Kasi mukhang si Trillanes, gawa ng bago natin makita yung post na yon, tawag dito, pinost niya muna yung post ni Trillanes, diba, na makikita nyo dyan sa screen. So, sa madaling salita, si Trillanes tong nagchat-chat kay Attorney Baligod. Grabe Puta na, so, ibig sabihin, tubong lugaw. Halimbawa lang na binabayaran si Trillanes
Tapos, kakaltasan niya pa ng 5 milyon yung yung tawag dito, yung offer doon sa 18 Marines. Ilan yun? Ang dami nun. Di magkano? I-calculate nga natin para mas mahina ako sa math eh. Kakalculate natin para mas malupit, no? Magkano yun? 18. Ito 18 times 5. So, ibig sabihin, magkakaroon ng 90 million. No? Magkakaroon ng 90 million kung sino man tong nag-text kay attorney Baligot. Aba, ang lupit mo, putang ina ka. So ito mga banateros, panoorin nyo po itong video mapatungkol ho dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, sa witness na kanilang ilalabas at sa mga witness na gagamitin nila laban kay Vice President Sara Duterte. So ito po, panoorin natin. So, good evening po sa lahat. Opo, nitong mga nakalipas na araw po, attorney, naririnig natin lalo na sa side po ng prosecution yung mga nais nila na mangyari dito po sa pagmamarka ng mga dokumento, no? Meron silang mga sinasabi na parang natatanong yata kung bakit pareho sila ng mga dokumentong ginagamit, tapos bakit hindi na lang ipagsabay yung pagmamarka nito, bakit kailangan pa ng separate. Meron din silang gusto na dapat gawin ng depensa, parang gusto na nila na sila na lang magdesisyon po. Pero sa regular po na ganito pong proseso, ano po yung mga patakaran ukol po dito, attorney? Well, if we will follow the traditional pre-trial proceedings in courtrooms, kasi itong pre-trial proceeding, hindi ito normal in an impeachment case. Though I must submit that during the time of the Estrada impeachment, there was a pre-trial hearing. But in the case of Chief Justice Corona in 2012, wala pong pre-trial hearing. So depende talaga yan sa Senado, no, if they will conduct a pre-trial hearing. But granting for the sake of argument na dito inallow yung pre-trial, yung prosecution una ang magmamark ng evidence, at saka yung prosecution cannot dictate on the defense as to how they will likewise mark their evidence. So una talaga yan ang prosecution, pagkatapos yung depensa naman ang magmamark ng kanilang evidence. Ang problema lamang dito ay a number of documentary evidences and even witnesses are similar, no? Pero just because there are a number of documents which are likewise the documents for the defense, does not mean that the prosecution can now dictate upon the defense as to when should it mark. The defense can mark their evidences after the marking of the prosecution shall have been finished. Yan po ang ordinary rules po dyan sa korte na pre-trial na ginagawa. Meron pong nabanggit yung sa depensa na may pagkakataon na sinasabing same daw yung dokumento pero may missing na pahina doon sa prosecution, sa kanila kumpleto. Meron din daw na same daw na dokumento pero yung isa photocopy, yung isa certified true copy, attorney. So okay lang na magkaroon talaga ng separate iba yung pagmamarka ng hawak ng depensa at prosecution. Yes. Wala talaga sa rules yan na ang prosecution na ngayon ang magdedetermine kung kailan mag-mark yung defense. The prosecution cannot dictate upon the defense, the other side, as to when it will mark, no? Kasi una talaga yung prosecution, and this is made more important, more relevant in the light of the fact na yun nga, may mga exhibits yung prosecution na wala naman marka pala yung likod. At saka yung iba, certified true copies. Ang iba, hindi certified. Photocopies lang. So, with more reason that the defense should be given the chance to observe first insofar as the evidences marked by the prosecution is concerned. Kasi, ang rule kasi dito, yung prosecution has the burden of proof. Has the burden of proof. So, the defense has the right to look at the evidences being marked first by the prosecution. And the prosecution cannot dictate the defense as to what to do and when to do it. That's the right
being enjoyed by the defense. Kaya nga kami, most of the time, lawyer kami na akusado in criminal cases, no? Or even in administrative cases. Tingnan muna namin kung yung mga ebidensya na ba nila na minamark, would it be sufficient to, find in civil cases preponderance of evidence? Kasi baka kung hindi baka abot ng preponderance of evidence doon. So, we have the right to determine also which of the documents we are going to mark, no? Yan ang proceeding, yan ang ginagawa natin in ordinary proceedings, and I cannot see why that cannot be followed also in impeachment cases. Opo, normal lang din po ba na halimbawa during pretrial pa nga meron ng puna itong prosecution, no? Patungkol nga dito sa kalaban nila sa depensa, meron pa silang pagsasabing tunog lata, meron pa silang mga puna bakit hindi daw humarap ng personal ang pangalawang pangulo. Sinasabi nilang may mga mali na ginawa ang depensa or sa panig ng pangalawang pangulo. Hindi po ba kung sa totoong buhay, kung nakikita mo ang kalaban may gumagawa ng mali, hayaan mo lang? Ano ba ang tingin mo dito, attorney? Parang sa tingin ko lang, they are playing with the people, with the pulse of the people. They want to make it appear na malakas yung kaso nila at yung depensa ay mahina. Nakakalimutan nila na sila ang may burden of proof. Sila ang nang-aakusa, kinakailangan talaga na sila yung mag-properly mark ng evidence because they have the burden of proof. So yung mga tunog lata na mga atake nila, that's I think improper and I think uncalled for likewise. Kasi the defense only has to mark evidences which it feels is enough for them to disprove the charge. No? Yun lang yun kasi wala namang obligasyon yung depensa to actually prove the innocence of the of the respondent. It is the burden on the part of the prosecution to prove the guilt, no? Or dito na nakumit nila yung crime. Kung hindi nakumit, ordinarily sa korte, meron pa ngang pwede pa nga kaming mag-file ng demurrer to the evidence in ordinary civil cases, no? And even in criminal cases. So, it is a matter of strategy on the part of the defense na titingnan nila, wala naman kaming burden dito, kayo man ang burden. So, tingnan muna namin kung ano yung mga ebidensya na minamark ninyo. Kasi kung sa tingin namin hindi naman enough yun, wag nyo kaming sisihin. Kasi burden nyo yan trabaho nyo yan na i-prove yung mga paratang ninyo. And to comment that the defense is tunog lata is uncalled for and improper also. Dapat stick lang sila kung ano yung mga ebidensya na wag na yung mga side comments. May gabi, sir. Si MJ po ito. Sir, marami Yes, po sir. ang mga nagsasabi at nagtataka doon sa pahayag na pwede raw ang surprise witness sa impeachment trial na mismo. Di ba po yan ang sinusolve ngayon sa pre-trial conference? Yes, actually, yung surprise witnesses, once there is already a pre-trial order, I believe that the impeachment court will issue a pre-trial order. In law, when I teach my students, no, para maintindihan, once there is already a pre-trial order, it becomes the Bible of the case. So if it is the Bible of the case, it defines the parameters upon which the case shall be tried by the court. In this case, the impeachment court. Now, if there are witnesses that are not included there, as a general rule, hindi ka pwede mag-present ng surprise witnesses. Katakot-takot na debate yan ang mangyayari niyan, no? Kasi nga po, lahat ng mga witnesses mo i-identify mo na doon sa pre-trial proper at saka kinakailangan na kinakailangan na nandun sa lahat ng mga lahat ng mga armamento mo nandun nakasaad na sa pre-trial order except lang kung may express reservation ka.
And under the rules, even ordinary rules now, of court, the reservation should be specific. It should be specific in the sense that there should be identification of who shall be that witness and the nature of his testimony. And as a matter of fact, if it is documentary evidence, you should describe it in advance. It is just that during the pre-trial, it was not with you, but you have to describe it with specificity. Yan yung requirement na ngayon po sa ating rules of court insofar as documentary evidences are concerned and witnesses are concerned. Pero kung itutuloy yun, sir, yung surprise witness, quote-unquote, ano yun? Magandang halimbawa ba yun sa mga nag-aaral ngayon ng abogacya, yung kumukuha ngayon ng abogacya? Mahirapan na tayo magturo niyan sa law school niyan. Meron nga ako nakita sa Facebook, I don't know if it is true, na ipapa-present daw nila yung sheriff daw na allegedly nabugbog ni VP Sara at the time when she was mayor. You know, I could never forget that case because at that time, I was governor of the Integrated Bar of the Philippines for Eastern Mindanao. And I think yung mga media, mass media noon, nag-file ng disbarment case against VP Sara, then Mayor Sara Duterte. Yung mga taktik na yan, dapat hindi na yan i-allow, no? Hindi talaga yan i-allow. Kasi in the first place, ang impeachment complaint here is based on the third impeachment complaint as well as the fourth impeachment complaint. The so-called third Sabalya complaint and the fourth Cabrera complaint. In the Sabalya as well as the Cabrera complaint, walang nakasaad doon about niyang, I don't know kung totoo ba yung pinapatawag nila yung sheriff, no? Surprise witnesses nga are, as a general rule, disallowed unless lang if you can provide compelling reason, no, in the interest of justice, na ma-prove mo yan doon sa korte na mismo. But whatever may be the ruling of the court may open the door on the part of the defense to question it before the Supreme Court, and in this case in the impeachment, kasi grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Due process requires that during the pre-trial proper, any and all evidences have to be stated. Not only stated, it has to be marked in evidence so that there will be no surprises. Yun po. Opo, din ito pong tax records ni VP at ni second gentleman, Manscarpio. Ano, pakipaliwanag nga po ito, sir, batay po sa batas at sa pag-aaral po nito, to be allowed sa impeachment sa isang Senate impeachment court? Well, na-cite na namin yan, no? Nung nag-file kami ng petition sa Korte Suprema. That's one of the issues I believe that we raised there, because if you note, as a general rule, yung mga tax returns kasi, yung SALN ba yun, no? Ang rule kasi niyan under Section 270 of the National Internal Revenue Code, no? Bawal na bawal po on the part of the BIR, no? To divulge to any person, no? Or makes known or any other manner may be provided by law information regarding the business, income, or estate of any taxpayer, no? May exception lang dyan, yung Section 20A, no? Yung Section 20A, no? Nakasaad dyan, the Commissioner shall, upon request of Congress and in aid of legislation, furnish its appropriate committee pertinent information, including but not limited to industry audits, collection performance data, status reports in criminal actions, no? Etc., etc. Pero ang nakasaad kasi dito, that Congress must be in session and in aid of legislation. Impeachment ito eh. So it does not fall under the exception provided under Section 20A of the National Internal Revenue Code. So medyo delikado po yan. Ang BIR niyan, kung i-disclose nila yan, baka magkaroon ng
ng liability. At saka, well, they may use as a reason, hindi naman yung BIR yung nag-o-open no? But nevertheless, the spirit of the law is such that it is still covered by confidentiality rule. It is my humble submission that such cannot be allowed because another reason also can be provided. Nowhere in the Cabrera complaint as well as in the Saballa complaint did Saballa or Cabrera specify the SALN which are questionable. So, since it is not, no ultimate facts was properly pleaded in the Saballa complaint as well as in the Cabrera complaint, then it cannot be used in evidence in any proceeding, much more impeachment proceeding. Yan po ang aking humble stand on the matter. Opo, dito naman po sa isa po sa Parang biased witness masyado, and as a matter of fact, yung nga ding mga prosecutor sana na naakusa, ewan ko, nawawala na ata talaga tayo ng delikadesa ngayon, so supposedly, well, they may argue that we are talking here of admissibility yet not the weight. So pwede sila maging witness, sige na nga, okay, pero sana kung deeply involved in politics at saka what you call this, biased na talaga yung pananaw nila, recuse ba, voluntarily recuse. But I think that cannot be helped under the present dispensation, knowing the intense politicization of our society right now. Be that as it may, wishful thinking na lang yung ating siguro masasabi dyan na sana gawin yung tama. ito pong tax records ni VP at ni second gentleman Man Scarpio. Ano, pakipaliwanag nga po ito, sir, batay po sa batas at sa pag-aaral po nito, to be allowed sa impeachment sa isang Senate Impeachment Court. Well, na-cite na namin yan, nung nag-file kami ng petition sa Korte Suprema. That's one of the issues I believe that we raised there, because if you note, as a general rule, yung mga tax returns kasi, yung SALN ba yun, ang rule kasi niyan under Section 270 of the National Internal Revenue Code, bawal na bawal po on the part of the BIR to divulge to any person or makes known or any other manner may be provided by law information regarding the business, income or estate of any taxpayer. May exception lang dyan, yung Section 20A. Yung Section 20A, nakasaad dyan, the Commissioner shall, upon request of Congress and in aid of legislation, furnish its appropriate committee pertinent information, including but not limited to industry audits, collection performance data, status reports in criminal actions, etc., etc. Pero ang nakasaad kasi dito that Congress must be in session and in aid of legislation. Impeachment ito So it does not fall under the exception provided under Section 20A of the National Internal Revenue Code. So medyo delikado po yan. Ang BIR niyan, kung i-disclose nila yan, baka magkaroon ng ng liability. At saka, well, they may use as a reason, hindi naman yung BIR yung nag-o-open But nevertheless, the spirit of the law is such that it is still covered by confidentiality rule, and it is my humble submission that such cannot be allowed because another reason also can be provided. Nowhere in the Cabrera complaint as well as in the Saballa complaint did Saballa or Cabrera specify the SALN which are questionable. So, since it is not, no ultimate facts was properly pleaded
in the Sabalya complaint as well as in the Cabrera complaint, then it cannot be used in evidence in any proceeding, much more impeachment proceeding. Yan po ang aking humble stand on the matter. Opo, dito naman po sa isa po sa mga pinagtatalunan ngayon, yung issue po sa presiding officer sa impeachment court. Anong mas makapangyarihan din? Ang Senado to write or to amend the Constitution o yung nakasaad mismo sa 1987 Constitution na ang presiding officer po sa impeachment ay ang Senate President? Yeah, doon tayo kung anong nakasaad po sa konstitusyon po natin, no? Kasi yan is the prime law of the land, no? So, hindi po yan masasubject to amendment by Senate rules, no? Kaya nga po, kinakailangan na sana naman let us stick to the rule of law. Huwag natin bagu-baguhin yung hindi po nakasaad sa ating saligang batas or sa ating konstitusyon. Opo, lalo pa attorney, alam mo naman, mas nagiging ano ngayon, Dean, ang masang Pilipinos, mas nagiging interesado sa mga usapin ng batas dahil po, batas po ang mga issue ngayon sa impeachment, the VP, yung Senate leadership issue, at itong mga bagay-bagay na may kaugnayan po kay former President Rodrigo Duterte, batas po itong lahat. Oo Dean. nga eh. Kaya nga, inaanyayahan ko yung mga gustong mag-aral ng batas. Dito na tayo sa JMC Law School. Malapit na po kaming mag-open, no? You know, it really helps if you know the law, you have training, law training, no? So that you can contribute more proactively and more intelligently in the national discussion. Specifically in the light of the fact na halos lahat pong pinag-aawayan dito sa ating bansa may involve the law. So kaya mas mabuti na at least may training tayo sa batas. Para hindi tayo maakusa na ano yan, MA. Alam mo anong meaning ng MA, sir? Ano po? Yan, murag attorney. Uy, dami niyan. Attorney, Yes, boss. itong paggamit bilang witness, gustong gamitin sa kampo po ng depensa, yung mga nag-akusa dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi maraming nagtataka, ha? Yan, di ba yan yung mga nag-akusa kay Vice President Sara Duterte? Bakit gagamitin ngayon ng depensa bilang witness? Ano pong masasabi niyo po rito? Kaya nga, that also parang biased witness masyado. And as a matter of fact, yung nga ding mga prosecutor sana na naakusa, no? Ewan ko, nawawala na ata talaga tayo ng delikadesa ngayon, no? So supposedly, well, they may argue that we are talking here of admissibility yet not the weight. So pwede sila maging witness. Sige na nga, okay. Pero sana kung deeply involved in politics at saka what you call this, biased na talaga yung pananaw nila, ano na lang sana, recuse ba, voluntarily recuse. But I think that cannot be helped under the present dispensation, knowing the intense politicization of our society right now. Be that as it may, wishful thinking na lang yung ating siguro masasabi dyan na sana gawin yung tama. Opo, and sa tingin niyo po ba, attorney, maaari pa rin maglabas o buhay pa rin yung issue dun sa pag-question sa Korte Suprema ukol nga po sa naging proseso ng impeachment sa Kamara at maaari pa rin maglabas ng desisyon ang Korte Suprema na posibleng umigil dito sa impeachment sa Senado? It is a legal possibility simply because of the fact that it is pending in the Supreme Court. And for all you know, the Supreme Court may act on the matter. Maybe the Supreme Court justices would, would think that sobra naman itong ginagawa na ito, masyadong stretching na masyado sa batas. So, for all we know, the Supreme Court may issue a TRO right away, no? Depende po talaga yan sa ating pinakamataas na hukuman. Attorney, dagang salamat sa imong
At eto pa mga banateros, naku po, si Ralph Recto, binisto ng isang doktor. No, talagang lantaran na ang ginagawang panloloko ni Ralph Recto sa atin, sa ating mga ordinaryong mga Pilipino. So talagang matindi na talaga tong si Batman na to, no? Sobra na yung pinagagawang katarantaduhan at ang tanong dito, sino kaya ang at bakit hinahayaan kaya? Sino kaya yung nasa likod ni Ralph Recto sa ginagawa niya at bakit hinahayaan siya ng gobyerno na gawin ito? So ito po, may papanood ako sa inyong video na kung saan binisto siya ng isang doktor. So ito po, panoorin natin. Na? Opo, loud and clear, Okay. sir. Sige, okay. So, natutuwa ko dahil naglabas ang Supreme Court en banc sa April 26 na, natanggap po ng natanggap ko po ng aking abogado 3 days ago na magkakaroon po ng consolidation po ng aming oral arguments or for scheduling kasi po nireklamo ko po yung 2025 budget ng PhilHealth ay siniro ng gobyerno. And then sina Attorney Vic Rodriguez, Congressman Ungab ay nagreklamo dahil may mga blank items sa budget. So yun ho first time in history. At ang pangatlo, sina Justice Carpio din, nirereklamo din daw yung budget na yan. Kasi yung 2025, yan ang worst budget in history kasi diyan po nangyari yung flood control. Ako naman nireklamo ko kasi after the unconstitutional transfer ng PhilHealth na 60 billion noong December 5, hindi nagbigay ng budget ang government, zero ho in 2025. Nireklamo ko po yun sa Supreme Court. At after 1 year, nakakatuwa kasi napakinggan tayo. Ang tingin ko hong dahilan dito ay after the son of the President sa July, pagbabudget hearing. Ngayon, kung hindi malinaw sa Congressman at sa Senate na bawal yung mga ganong klase na pagbibigay ng zero budget sa PhilHealth at saka may mga blank statements dun, baka magkaroon ng problema ulit tayo sa allocation. So pinupuri ko ang Supreme Court for recognizing that kasi masyado pong magulo ang Kongreso at Senate at naalaw nila nagkaroon ng maraming unprogrammed appropriations tapos yung pera ng PhilHealth nalipat ho sa unprogrammed appropriation, nilipat at tapos hindi nila binudget. Kaya dapat talaga pakinggan at mag-decide ang Supreme Court kung unconstitutional yan para sa ganun maisoli yung pera sa taong bayan, particularly yun pong 75 billion in 2025 sa healthcare. Yun ho ang aking yan, nakikita sa picture at masayang-masaya po ako at nakikinig po ang Korte Suprema. Ito ho malaking bagay kasi 15-0 ang desisyon ng Supreme Court noong December 5 sa unconstitutional transfer ng diversion. Naalala nyo si Secretary Recto, inutusan si President Ledesma na ilipat yung pera. Na-prove na nilang unconstitutional. Tapos in 2025, isa na naman mali ang ginawa nila. Hindi nila binigyan ng budget in 2025. Tapos nagreklamo na from both camps. Hindi natin sasabihin DDS or sasabihin nila Dilawan. Kasi si Justice Carpio, iba hong partido yon. Ibang partido rin sina Congressman Ungab and Vic. And yet, ako naman, independente. Lahat ho kami, hindi po mapayag na tama ho yung ginawa nila sa 2025 budget. At yan ay kailangan desisyonan ng Korte Suprema upang maibigay yung tamang budget itong 2027. Kasi mag-uumpisa yan after last week ng July, August na budget hearing. Kung magkamali muli ang budget natin. So yun po, sa mga nakikinig po, yan po ang kinagagala ko po at ako'y handa mag-present sa oral arguments sa Korte Suprema po. Opo, Docs, kung baga, hindi malayo yung posibilidad, lalo na kung wala pang mga desisyon, pinal desisyon ng Korte Suprema ukol dito, hindi malayo yung posibilidad na baka may gagawin naman sila, lalo na for 2027 na budget na itinituring na election budget. Tama po yun. Kaya ang Korte Suprema, ang tingin ko, nag-isip na baka yung 2027 budget ay gawing election budget. At nakita ko yung galawan, bibigyan daw ng insentibo ang mga LGUs. So, naiisip ko, sorry for this kind of comment, wala na yung flood control, baka gamitin na naman yung budget para mag-incentivize kasi election campaign period.
no? Ang tingin ko aayusin ng Korte Suprema to para wala nang malagyan ng mga unprogrammed appropriation, wala nang magsisiro budget for PhilHealth, wala nang diversion sa PhilHealth, at magamit pa talaga for social services rather than be used again, sana naman, for alleged anomalies or corruption in budget allocation. Kaya tama po yung sinasabi nyo. I think visionaryo ang Supreme Court and they want to preempt that particular decision making of the Congress and Senate. Kasi nagsisimula yan sa Kongreso. Opo, actually, meron pang pahayag nga ang Malacanang na posibleng sa 2027 maisasama muli itong flood control fund na ito po, attorney. Yeah. Yeah. Yun na nga dapat Pero ongoing kasi yung oral arguments ngayon dun sa unprogrammed appropriation na hinain ni Congressman Erice at ni Congressman Ledesma. Congressman Laila de Lima. Ang ibig ko sabihin, malaking bagay yon na nag-oral arguments sila doon sa unprogrammed appropriation na dapat wala nga unprogram, dapat iligay nila yung pera doon sa programa. Bakit meron silang standby na 250 billion? Baka malagyan uli. So tatapusin nila yon. Tapos tatapusin din ng Supreme Court yung pag-yurak sa PhilHealth natin. Yun ang dapat nating ayusin. At hindi na maulit ang worst budget in Philippine history, yung 2025 budget. Opo, para sa kalaman lang ng ating mga kababayan, gaano po kahalaga na hindi ma-zero budget ang PhilHealth bagkus ay dagdagan pa ang pondo nito at kasi hindi naman ito pang negosyo kagaya ng ibang mga health insurance po, Doc? Yeah, mahalaga kasi nakaata sa universal healthcare kung ang dapat ang PhilHealth ay tatlo ang gagawin. I-increase ang case rate or benepisyo. Kunyari, heart attack. Dapat increase ng budget yan Doon sa acute heart attack lang yun, may 500,000. Pero dapat, kung ikaw ay na heart attack or may sakit ka sa puso, libre na yung angiogram. Kasi yung top killer diseases yan So tingin ko dapat 500,000 pagka may sakit ka. Naalala mo yung namatay the other day na nagbayad ng 25 years, Mr. Marvin. Tapos in less than 24 hours, hindi kinover. Imagine mo, nagbayad ka ng 25 years. Number 2, ang dami may cancer. Magkano MRI? Magkano CT scan? Magkano cancer marker? Magkano chemotherapy? Ang stroke. Grabe ang stroke Ang case rate lang pala niya, 76,000. Dapat tingin ko, increase yan to 200,000. Kasi alam mo ba magkano ICU sa isang private hospital? 50 to 100,000. Ang recovery period yan, humigit kumulang na 2 linggo. Aabot ang bill mo niyan hanggang 2 milyon. O magkano yung mga nagdadialysis? Magkano ang gastos niyan? Kaya ang point diyan, hindi na nila yuyurakan yung PhilHealth. Pangalawa, babaan naman nila yung premium. Pero mo bayad ka ng bayad ng premium, mandatory. Tapos hindi naman para tayo makakakuha ng tama. At tapos ang out-of-pocket expenses, almost 60% na. Tapos ang dami-daming guarantee letter. Alam mo, daming hospital ngayon na ang pasyente 3 buwan, 4 na buwan na sa hospital dahil walang maibayad. So dapat, taasan ng budget. Sabi ni Edwin Mercado, yung presidente ng PhilHealth, 300 billion daw ang budget niya. Tingin ko dapat 400 to 500 billion para yung mga pasyente, ang bayaran lang mga 20% lang para matapos itong legasiya ni President Marcos, makabawi man lang sila sa pagyurak nila sa Philippine Health Insurance Corporation. Yun ang dapat gawin. At i-recast nila yung budget. Huwag na yung mga flood control kasi alam natin gino-ghost yun Ang dapat yung tatama talaga sa tao, yung kalusugan, edukasyon, food security, at saka tungkol sa ekonomiya natin. Ang tingin ko, babawasan na yung mga flood control na yan kasi nakokorap yan At ibuhos na natin sa kalusugan, lalo na in times of after the pandemic at saka sa energy crisis. Opo, Doc, si MJ po ito. Sinabi kasi ni Secretary Recto na aprobado o legal ayon sa DOF ang paglilipat ng nasabing excess funds. Excess funds po yung term, Doc. Meron ba talagang excess funds? Kasi 'di ba dapat pag excess funds, mapupunta lahat sa mga benepisyaryo, sa lahat po ng mga pasyente. Itong pera na ito, hindi po ibalik doon sa kaban. Okay. MJ, I beg to disagree respectfully kay Secretary Recto kasi napatunayan na ng Korte Suprema na unconstitutional yun Ang pagkakamali ni Executive Secretary Recto, gina-justify pa niya. Unconstitutional transfer na nga kaya nagpahayag ako ng paghahabla sa kanila sa Ombudsman kay Secretary Recto, Presidente Ledesma, itong si Mercado, si Amena Pangandaman, Toledo, si Ted Herbosa, at saka yung PDIC na 107 billion. Alam mo, ginamit lang nila yung provision, yung rider provision, 004, na pag may excess funds ka, pwede mong kunin. Hindi yata naintindihan ng Secretary Recto na dating senador
na ang syntax funds ay earmark. Ang ibig sabihin nun, Secretary Recto, if you're listening, ang ibig sabihin po nun, hindi nyo po pwedeng kunin ang pera ng PhilHealth at ang tawag po dyan ay technical malversation, Article 220 at saka plunder kasi lampaso ng 50 million. So kung naging senador po kayo at hindi nyo naiintindihan yung pinasang-bastas na yan, kayo po ay accountable for the country. At dapat hindi na po kayo nagdidepensa sa sarili nyo kasi may constitution po December 5 saying that the diversion of 60 billion is unconstitutional. So wag na natin lokohin ng taong bayan. Sabihin natin na mali po kayo at yung case natin sa husgado sa ombudsman, yung dalawa na dismiss, yung akin hindi pa kasi I filed it May 25. Kaya I respectfully disagree with Secretary Recto not to confuse the public about this kasi nag-decide na po ang Korte Suprema regarding this. Opo, sinabi po ni Secretary Recto, Doc, and I quote, "The statements and findings regarding this issue have been consistent. What is important is that PhilHealth's operations and the services provided to our fellow citizens were not affected." End of quote. Ano masasabi mo doon, sir? Malaking kasinungalingan yan. Affected ho ang mga tao. Ang dami hong nangangailangan ng guarantee letters. Kung kayo po ay iikot sa PGH lang, iikot kayo sa Hospital ng Maynila, sa Santa Ana, sa San Lazaro, anong sasabihin yung hindi affected ng PhilHealth operation? Sabi nga ni Edwin Mercado, 5 months pa lang, ubos na yung budget na tinalaga for 2026, yung 130 billion. At humihingi nga siya ng budget ngayon sa PhilHealth kasi ubos na yung pera. Anong sasabihin niyang hindi apektado? Malaking kasinungalingan ang sinasabi ng Executive Secretary Recto. Opo. At siguro, magnilay-nilay siya kung tama ang ginagawa niya sa taong bayan. Tama na po ang panloloko, Secretary Recto, at harapin niyo po ang accountability niyo sa taong bayan. Meron pa isang anggulo, Doc. Sabi niya na ang polisiya ng pamahalaan ay i-maximize ang lahat ng paggamit po ng available public funds para po suportahan yung mga super priority programs ng gobyerno at bawasan po yung ating pangungutang. Sabi niya, na I quote, "We always ensure that public funds are used for the government's priority projects and services. If there are unused funds, they should be utilized for the benefit of more Filipinos." Ano masasabi mo doon, sir? Ginamit raw para suportahan ang mga super priority programs ng gobyerno. Ang kalusugan po ba hindi super priority program? I respectfully disagree, Secretary Recto. Kasi ang fiscal responsibility or fiscal space, may hihigit pa ba yan sa kalusugan? Pangalawa, ibabalik ko yung question. Hindi nyo po pwedeng kunin yung pera na naka-earmark kasi hindi nyo po pera yan. Pera yan ng mga direct contributors at saka indirect contributors na hindi nyo binigay. So yung infrastruktura, wala namang kinalaman ng PhilHealth dyan eh. Di sana kinuha nila sa ibang budget. Bakit? Excess funds ba ang PhilHealth? Reserve funds ho yan eh. Mali po kunin yun. At according to Section 11 of Universal Healthcare, pwede nyo lang kung kunin ho ang any funds at hindi ililipat. Kung itataas nyo po ang benepisyo, bababasan ng premium para ma-achieve ang Universal Healthcare goals. So tama na po, Secretary Recto, sa pag-confuse. Kasi always refer back to the December 5 Supreme Court decision. At wag nyo na pong i-justify yan, baluktot nyo pong reasoning. Opo, at lalo pa na may mga grupo, Doc, no, na naghain ng TRO dito po sa naging desisyon ng Ombudsman. Ano sa tingin nyo, anong next nyo na hakbang, Doc, bilang isa po kayo sa mga prime movers ng issue na ito? Well, sa akin, hindi pa nadidismiss yung aking ombudsman case laban kina Secretary Recto. Yun hong dalawa na na-file last year ay na-dismiss. Pero nag-motion for reconsideration eh. So pag ako na yung case ko ma-dismiss, magma-motion of reconsideration ako. Kung hindi naman, didiretso ako sa Korte Suprema para i-challenge po yung case ko po against them, yung technical malversation tsaka plunder po. Opo, Doc, may balan tayo, no? Panahon na naman po ng tagulan at inaasahan natin, Doc, na magiging puno na naman ang mga ospital dahil po dito sa mga sakit na atin pong nakukuha dahil po sa mga pagbaha. Ano ang tingin mo dito, Doc? Lalo pa't palakas ang mga bagyo dito po sa bansa. Well, ito ang problema. Kasi last year, ako naka-term ng kleptospirosis. Alam niyo yung kleptospirosis? Yung pera na tungkol sa kalusugan na wala. Tapos magbabaha, magle-leptospirosis uli. Pag nag-leptospirosis, mapupuno na naman ng mga ospital na magdadialysis. Marami na naman mamamatay nito at mapupuno yung ospital. Kaya nakakatakot pagpasok na ito na hindi pa naisoli yung mga flood control projects natin na pondo, babaha na naman tayo. Pag baka, marami na naman magkakasakit. Magkakaroon ng leptospirosis, kleptospirosis. Klepto means, ang ibig sabihin yan, pag knockout, kasi kleptocracy, leptospirosis, yan ang sakit na nakukuha natin sa ihi ng mga daga, hayop,
na nagkakos ng kidney failure. Tapos dengue, pwede, typhoid, waterborne illnesses. Kaya nakakatakot itong pagpasok ng June hanggang October. Marami na naman po masasalanta. At alam niyo naman, pati hospital, ghost project nga eh. Yan ang mga kinakatakot natin. Wala ho talagang hospital. Kaya tama ho ang Korte Suprema. Saludo ho ako sa Korte Suprema at i-discuss natin ito para maayos natin ang budget allocation. Yan ho ang tamang gagawin natin ngayon. Opo, na very very much related pala talaga, Doc, ano, yung issues of flood control at yung issues of PhilHealth at ang kalusugan po, lalo na sa mga magkakaroon ng sakit ngayon pong panahon ng mga baha. Tama po yun. Kaya sa mga kababayan natin, mahirap po kayong mako-confine. Pag ho nagtag-ulan, huwag ho kayong magpapaanod. Magbota kayo o huwag na kayo umalis ng bahay kasi delikado po kayo eh. Dito sa amin, dito kami nagtatrabaho sa Mitap Avenue. Nako po, hanggang bewang po ang tubig dito. So marami sa ating mga kababayan ang nagkakaroon ng leptospirosis. Kaya ito pong pondo sa PhilHealth, ito pong pagbaha, kalusugan, magkakaugnay po yan. Lalo na in a country na devastated by 21 typhoons a year. Kaya dapat to pondohan natin ito, lalo na itong tag-ulan. Opo, Doc, mensahe po niyo sa ating mga kababayan na ngayon pong nababalo tayo ng iba't ibang mga hamon sa ating bansa. Mga kababayan, ako po ay nagsasalita bilang isang Pilipino. Alam nyo, gamitin nyo po yung social media right now to speak up. Hindi ho tayo dapat maging complicit. Sa panahon ngayon na nananahimik ka, being quiet or complicity is a crime. Lalo na kung ang corruption ay nandito. Ako po, wala naman akong hangarin ho sa buhay kung hindi mapagaling lang lahat eh. Alam nyo, ang daming mga threats sa atin, ang daming pagsira sa atin, pero hindi ako natitinag. Kasi sa tingin ko, kung may isang boses, that can actually light a fire of inspiration to a lot of Filipinos na later on, magigising tayo. Pero kung hindi tayo magsasalita, everybody will be complicit. Magiging silensyo lang tayo. Paano na ang buhay natin? So sa mga kababayan, tumulong po tayo dun sa mga tumatawag ng justice. At ako'y nagpapasalamat sa Korte Suprema for recognizing the importance of the budget allocation after the SONA of the President. Maraming salamat po si Dr. Tony Leachon, isang health advocate. Ating pong nakasama po dito sa ating programa. Samantala sa Yung po, no, grabe, ang tindi talaga. Alam nyo, buti na lang may mga ganitong lawyer tayo katulad ni Attorney Topacio, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Niel, Attorney Turion, isa sa mga iniidolo nating lawyer. Hindi porket Duterte supporter sila, hindi ganun Talagang maikitaan mo sila ng talagang totoo naman ang kanilang mga sinasabi at napakaliwanag po nung mga kanilang isinasalaysay. So kayo mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Pasensya na, hindi mahaba itong vlog ko dahil mamaya ho ay pupunta po kami sa The Great Wall of China. So abangan nyo yan ang mga upload namin at abangan nyo yung ibang mga update natin mapatungkol sa politics. Kahit nandito ho kami sa China, hindi mawawala ang usaping politics dito sa ating YouTube channel. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros